Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Isang malakas na palakpakan po sa ating Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Isang pinagpalang hapon po sa inyo, brothers and sisters. Isang pinagpalang hapon po sa mga sumaybay sa YouTube at sa Facebook Live. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa gawain nating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai Friday Group. Kumusta na po kayo? Thank God. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Amen! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Mayroon po bang baguhan, brothers and sisters? Inaanyayan ko po dito sa harapan para i-welcome po namin kayo dito po sa gawain ng ating Diyos na buhay. Mayroon po ba? Amen! Darating! Amen. Glory to God. Since wala po tayong bago po ngayon, next week mayroon po. Amen? Amen. Dadako na po tayo sa sharing ng kabutihan ng ating Diyos na buhay. Lahat po ba tayo pinagpala? Amen. So sino po ba muna magpapatotoo ng kabutihan ng ating Diyos sa kanyang buhay? Sino po ba? O, si Sister Richelle. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai. Bali, isi-share ko lang po yung experience ko. Actually po, financially po ito. Bali po, nung una pong pagdating ko dito sa Hong Kong, may nag-alok po sa akin na yung parang insurance. And then, ayaw ko po kasi nung una po, naluko na ako. And then po, sumunod, dahil nga po, pinilit ako, sige, okay, sige, patulan ko. Hanggang sa unti-unti po, yun nga po, nag-insured po ako. Bali po, ang dami ko rin pong struggle na pinagdaanan na halos na hindi ko po siya ituloy. Gusto ko na po siyang ibenta sa iba dahil halos hindi ko po kayang hulugan. And then po, sabi po nung yung agent ko, sayang kasi kung hindi mo siya itutuloy, ang makukuha mo lang kapag ibininta mo siya sa iba, makukuha mo lang is 10%. So ang laking mawawala sa'yo. So sige po, endorsement ako ng endorsement kasi hindi ko nga po siya nahuhulugan. Hanggang ngayon po, last payment ko na po siya. Kaya Lord, na maraming salamat po yung hindi ko ine-expect na. Ang dami ko pong struggle na dinaanan. Pero dahil nagtitiwala ako kay Lord na matatapos ko yun, within 7 years po, ngayong araw pong ito, tapos ko na siya. Kaya Lord, binabalik ko yung papuri at pasasalamat sa iyo. Kahit na sabi nga, marami kang problema financially, God will provide. Basta magtiwala ka lang. Amen po? Amen. Saka isa pa po, actually po, hindi po siya maganda kasi bali po kasi nung Father's Day, nung bago po yung Father's Day, si Amo, ang daming sawa ng loob na ginagawa sa amin. Tapos nung Father's Day po, sabi ko, hindi kita babatiin kasi ang sama-sama ng loob ko. Actually, hindi ko po talaga siya binasi, which is na mali po, kasi po employer ko po yun. Kasi nangibabaw po yung sama ng loob ko. Tapos sabi ko nga, pero gusto ko po siyang batiin, nakalimutan ko na lang totally na batiin. And then kinabukasan, blessing, yung hindi pagbinati, binigyan kami ng extra. Kaya Lord, maraming salamat po, which is na mali po yung hindi namin siya binati. Pero siguro po dahil na-realize din ni Amo na may mali siya. Kaya Lord, thank you po. Binabalik po namin yung papuri at pasasalamat sa iyo. Amen. Amen. Glory to God. Congratulations, Sister Richelle. Ito na nga po, lahat ng problema, lahat ng pangangailangan, kung isusuko natin kay Lord, God will provide. Amen po ba? Amen. Sino po ba susunod magpapatotoo? Si Sister Jane.
Praise the Lord. Papuri po sa Diyos. Palapakan po muna natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat sa Diyos na muli po ako magpapatotoo sa kanyang kabutihan at kadakilaan po sa ating buhay, sa aking buhay. Salamat sa Diyos. Tunay nga po na there's a time for everything, sabi nga sa Bible. No? There's a time of joy, a time of tears, a time of grief, and a time of rejoicing. So, salamat sa Diyos. No? Salamat sa Diyos nung May, nagpaalam ako sa employer ko na magbakasyon. Ikababalik ko lang din na mga 3 months. 3 months ako sa Pilipinas. Tapos bumalik ako dito, magti 3 months pa lang din ako. So nagpaalam ako kung payagan nila ako o hindi. So salamat sa Diyos dahil po first death anniversary ng mother ko, so umuwi yung mga kapatid ko din. So naplano na namin yon, kaso may nangyari nga sa brother husband ko, nawala nga siya, kaya nakauwi ako sa Pilipinas na matagal. So hindi ko na inassume na uuwi ako. Pero sabi nga kung kalooban ng Diyos, anumang mga magpo-provide si Lord, amen po ba? So salamat sa Diyos dahil nakauwi po ako noong May at nakasama ko po yung mga kapatid ko. Kaya tagumpay naman po yung aming bakasyon kahit po sa napakamahal ng ticket. Kaya sabi ko, okay lang yon, sabi ng mga kapatid ko, pera lang yon. At isa pa na papasalamatan ko kay Lord dahil mayroon akong death claim sa brother husband ko na hindi ko pa sure kung makaklaim ko o hindi, pero na-process ko na siya lahat. Yung pag-ibig niya at saka sa DILG. So sabi ko kay Lord, nagpalo-up ako dito sa pag-ibig, sa consulate. So approve na daw yung cheque ko. So ipalo-up ko daw sa Iloilo branch. Pero dito sa akin yung passport ko. So sabi ko, Lord, isa din yun sa mga purpose ko na umuwi. So thanks God dahil na-verify ko din po, naipasok din po nila sa account ko. At higit din po sa ine-expect ko yung ibinigay po sa akin. God is good, amen po ba? Mga pinansyal na hindi po natin inaasahan pero pinagkakaloob sa atin ng Lord, amen? So salamat din po dahil kahit po nag-pass away yung brother husband ko, nung una po kasi, pag nagsasahod po siya, tinutulong po niya sa mga nangangailangan, sa mga senior citizen. Binibigyan po niya yon, ginogroserihan niya. So sabi ko, nung nandun ako, ano ba yon? Sabi ko, hindi lang naman ako nakatikim ng sahod mo. Sabi niya, hayaan mo na dahil maka-Diyos naman tayo, sabi po niya. So kulang pa nga doon sa mga bibigyan daw niya. So sabi ko kay Lord, ay ikaw na pong bahala, Lord. Pero nung namatay po siya, nagulat po ako dahil marami siyang kinuhang insurance. Talaga po nakakabigla. Parang inihanda po niya talaga yung sarili niya. Ang lahat ng envelope, nakalagay po lahat sa isang envelope yung mga papeles po. Kaya sabi ko, Lord, God is good, di po ba? So pag nagbigay tayo, ibabalik din ng Lord sa atin ng siksik liglig. Amen po ba? So alam niyo po, pinrases ko yung pag-ibig niya, pinrases ko yung SSS niya. Marami po siyang mga benefits dahil po kagawad po siya sa lugar po namin. Mayroong Red Cross, mayroong sa LGU, mayroong sa Liga. So sabi ko, Lord, parang hindi mo inaasahan na naandoon kasi siya po ay mapagbigay. Kaya po, ibinalik din po sa akin ng Lord ng siksikliglig din po. Kaya salamat sa Diyos. Sa iyo, Yahweh, ang kapurihan kahit po dumarating po yung kapighatian. Pero nakikita po natin nandoon ang blessing ng Lord. Amen? So sa Diyos ang papurit palangal. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Tunay nga po lahat ng bagay ay may maganda, may hindi. Pero sa lahat sa Diyos ang papuri. Amen. Ang next po yung Sister Winky. Ikaw daw, sis. Amen. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos, ang ating napakabuting Diyos. Amen. Gusto ko lang pong ihayag, i-share po sa inyo ang kabutihan ni Lord sa aking buhay at sa buhay po ng aking pamilya. Simple lamang po ito. Ako po ay isang single mom. Hindi ko po ito pangarap maging single. Pero talagang iba ang plan ni Lord sa plano ko. Kasi gusto ko pong maikasal pero hindi po nangyari. Alam ka naman, ipilit natin. Napakabuti po talaga ng ating Diyos dahil sa kabila po ng nangyaring iyon, nagkaroon po ako ng anak na hindi po ako marunong talaga mag-alaga ng bata. Marunong na akong gumawa.
Pero dahil lang nakagawa na, meron ng baby, wala na tayong magagawa. Talagang mula umpisa, talagang hiningi ko kay Lord, Lord, wala akong magiging katuwang nito. Paano to? Pero andyan si Lord. Mararamdaman mong nandyan si Lord sa pamamagitan ng aking mga magulang. Napakabuti ng aking mga magulang. Salamat sa Diyos dahil binigyan ako ng mabuting magulang. Dahil sa kabila ng aking mga pinagdaanan, sa kabila ng kanilang mga expectation sa akin, na binigo ko sila, patuloy pa rin nila akong sinuportahan at hindi ko yun sinayang, yung suportang binigay nila sa akin. Patuloy ako nga, hindi man ako nag-aral ulit dahil nga nasayang na yung nila sa akin. Nag-abroad ako, at iniwan ko sa kanila yung anak ko, napalaki nila ng maayos yung anak ko. At ito po ang isi-share ko talaga sa inyo. Proud na proud ako na may high school na po ako. Tuwang-tuwa talaga ako nung first day of school, like nung Monday. Talagang yung kaba ko, parang ako yung mag-first day of mag-aaral. Kasi minomonitor ko siya, gising na, mag-prepare ka na ng mga ng mga uniform mo, baon mo, anong ulam mo, resist na ba? Dala mo ba yung cellphone mo? Baka lobat ka. Ay Lord, grabe Lord. Grabe, hindi ko ma-explain yung sobrang saya ko na binigyan ako ng anak ni Lord. Ay, thank you Lord Jesus. Napakabuti mo Lord. Ito lang po. Maraming salamat Lord Jesus. Dahil ginabayan mo pa rin ako sa kabila ng mga aking mga sa kabila ng aking mga tawag ditong sablay sa ating buhay, pero nandiyan ang Diyos. Naging kumaliwaman ako, pero si Lord hinila ako para maging tuwid tayo. Amen? Hanggang ngayon, meron pa rin tayong sabihin na nating lubak-lubak, hindi pa rin talaga super straight yung dinadaanan natin. Pero ramdam mo na nandyan ang Diyos. Ramdam mo na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ramdam mo na kumakapit ang Diyos sa iyo. Amen? Amen. Ganun kabuti ang ating Diyos. Kaya naman Lord, lahat ng papuri ay para sa iyo lamang, Lord Jesus. Maraming salamat po. Amen. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Blessed singleness. Tawag po doon. Amen. She's blessed by her daughter. Thank you, Lord, sa iyong papuri. Amen. Blessed naman po ako sa husband ko and sa family ko. Amen. Thank you, Lord, sa iyong papuri. Amen. Wala man ako noon. Darating if God's will. Amen? Amen. Amen. So, mga brothers and sisters, tayo na po tayo. At ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng mabuting balita na pangungunahan at ihahayag po ng ating kapatid na si Brother Hernani Gonzalez. At sasamahan po tayo ng ating mga kapatid sa papurit pagsamba, ang El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong, at sa pagbuhat na panalangin ni Sister Maria Rosario Bellosa. Amen. Amen. Pagkakasala at pagkukulang. Hallelujah. Praise you, Jesus.
Ama, muli po tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga gagamitin mo sa araw na ito. Magmula sa choir, Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng magandang tinig, Panginoon, upang ang lahat ng kanilang mga aawitin ay ito'y makarating sa iyong luklukan. At patuloy mo po sila bigyan ng ginintuang tinig, Panginoon. Ganon din tinataas namin sa iyo ang mga instrumentalist, Lord God. Patuloy na gamitin na instrumento ang kanilang mga kamay upang patuloy mo rin po sila magamit sa iyong ubasan, Panginoon. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang lingkod na sinugo mo dito sa bansang Hong Kong, Lord God. Patuloy niyo po siya itago sa iyong likuran at kayo po ang makita sa kanyang katauhan, Lord God. Pahiran niyo po ang kanyang mga labi ng iyong banal na langis. Nang mamumutawi lamang po ay pawang nanggagaling lamang po sa iyo, Lord God. At sundan niyo po ng iyong himalat at kababalaghan, Lord God, na ang lahat ng makarinig ng kanyang mga ihahayag, Lord God, ay ito magbigay ng kalakasan sa mga nanghihina, magbigay ng kagalingan sa may mga karamdaman at higit sa lahat, magbigay ng liwanag sa mga nasa kadiliman, Lord God. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang aming servant leader, Brother Mike Villardi, Lord God. Patuloy niyo po siyang bigyan ng magandang kalusugan at manumbalik na po ang kanyang katawan, Lord God. Lalong-lalo na ang kanyang pagsasalita, Panginoon, upang magamit mo siya sa maghayag ng iyong banal na salita, Lord God. At ganon din ang tinatas din po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga naririto, Panginoon, maging baguhan man ito o datihan, Panginoon. Batid niyo po ang lahat ng aming mga kahilingan, Lord God. Patuloy namin ito tinataas sa iyo, Panginoon, at inaanggim po namin ang lahat ng aming mga kahilingan, Lord God, ay ito'y tinugon niyo na po sa pangalan ni Jesus. Ganon din po ang lugar na ito, Lord God, ang 4 na sulok ng lugar na ito. Palibutan niyo po ng libu-libong anghel, Panginoon, na wala pong makagambala sa aming pagpuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. At tinataas din po namin ang Friday Group, Lord God. Patuloy niya kaming bigkisin ng iyong pag-ibig, pagkakaisa, pag-uunawaan at higit sa lahat. Patuloy kaming bigyan ng karunungan at kaalaman na nanggagaling po sa iyo upang magamit namin ito, Panginoon, sa aming paglilingkod, Lord God, sa iyong ubasan. At inaangkin namin, Panginoon, na walang lalabas sa lugar na ito na hindi mo pinagpala. At patuloy naming inaangkin ang 100% tagumpay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang samot dalangin namin sa iyong dakilang pangalan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Isa muna po malakas ng palakpak para kay Awel Shaddai. Amen. Amen. Salamat sa Diyos po. Amen. Dahil po muli po nagkatipon po tayo sa araw pong ito. Amen. Amen. Sabi nga po sa Mateo 18 verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon dahil sa akin, naroon akong kasama na. Amen. Higit pa tayo sa 2, higit pa tayo sa 3. Amen? Amen. Taas mga kami sa Diyos. Ipalakpak yan naman sa ating Yahweh Shaddai. Amen? Amen. Sabihin nyo nga po, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yung malakas po, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sa mga oras po ito, inayan ko po kayo taas ang mga kamay sa Diyos. Hallelujah. At sa masamating sambahin, purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Amen. Hallelujah. And here to say, yes, oh God, you are here in our midst. Holy Spirit, come do as you wish. We are changed as you move in our midst. We are changed. We are changed as you move in our midst. We are changed as you move in our midst. Amen. Nakasama puri kay Awel Shaddai. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Hallelujah. Amen. 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 Kumusta kayo mga kapatid? Thanks God. I am blessed, happy and prosperous talaga.
magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Salamat sa Diyos. Sabi nga po sa Psalm 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Amen. Tingnan yung mga katabi niyo kung nakangiti. Nakangiti ba yung mga katabi? Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Minsan pa, bayan ng Diyos, sumigaw! Woo! Sumigaw! Yes! Sa ganak! Yes! Sa ganak! Yes! Sa mga oras po tayo iindak sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Tayo magpuri sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Praise the Lord! And this is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and rejoice in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Once again, this is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. Celebrate. Taas ang mga kamay. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy. Rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice, rejoice in the Lord. Rejoice in celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for
Kay sarap nga po talagang umawit kay Lord. Ano ho? Amen. Lalo na po kung yung meaning ng kanta ay dinadama po natin. Lahat po ng mga sama, sakit ng kalooban, kapag yung kanta ating pinapakinggan, parang nawawala. Ano nga ho? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Patuloy po tayo. Patuloy po nating pasalamatan ang Diyos na buhay. Sapagkat si Lord, andyan lang sa ating tabi. Ano man po yung mga pagsubok natin, ano man yung mga pinagdadaanan natin, hindi po tayo iniiwan ni Lord. Ano ho? Kaya Lord, ibinabalik lang po namin yung papuri at pasasalamat sa iyo. Dahil sa kabila po ng kami po ay dumaraan sa mga unos, hindi niyo po kami pinabayaan. Nandito lang po kayo, Lord, sa aming puso, hindi po kayo mawawala. Dahil tunay na, sa iyo lamang po dapat ibinabalik yung papuri. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sing arms, you'll never let me go. Through it all. Hallelujah. Through it Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Buhay na Diyos, naming Amang nasa langit. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, at ikaw pa rin ang Diyos magpakailanman. Muli ang araw na ito, Friday Group, inilaan na aking mga kapatid ang kanilang oras, panahon para makinig ng inyong mga salita. Pagpalain mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang bawat mithiin ng bawat isa. Binanggit mo sa Bible, mapalad ang mga nagmimithi na makasunod sa inyong kalooban sapagkat ang kanilang mithiin ipagkakaloob mo sa kanila. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga nanonood sa Facebook, sa YouTube. Sila rin po may pangangailangan. Kayo po ang Diyos na pinagbubuhatan ng lahat ng bagay. Maging ang aming buhay na ito ay galing sa iyo. Kaya nararapat lamang ang buhay ng bawat isang nilalang mo ay magbalik ng papuri at pasasalamat sa iyo. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Sa pagdating niya ng kagalak ang aming Espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo.
Palapakan natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Okay, Pride Group. Hallelujah! Yeah! Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Bakit mahina? God is good. All the time! Okay, yan. No? Ang ating pagninilay ngayon ay get up and walk. No? Ito sa gospel, pero basahin ko lang sa Tagalog kasi medyo walang oras natin. No? Tagalog, and verse 5, doon yung ating aralin. No? Yung get up and walk. Sabi dito sa Matthew chapter 9, verse 1 up to 8. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang tao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung paano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob ng ilang eskriba na roon, nilalapastangan na ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabing pinatatawad na ang kasalanan mo? O ang sabihing tumindig ka na at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng makasalanan." At sinasabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumindig nga ang lalaki, umuwi. Na makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. At sa verse 5, itong ating pag-aaralan ngayon. Sinabi ni Jesus, "It is easier to say your sin are forgiven or to say get up and walk." Yan ang ating pagninilay ngayon. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah, Jesus. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. Walk with faith in your heart, the world is yours to own. You never regret if in Him you believe, and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, it's the time to fight on, and soon they'll all come true. Rely on and walk with faith in your heart, and walk with faith in your heart. Amen. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Walk with faith. Dito naman, get up and walk. So magsipo po tayo at atin pong pagninilayan nitong sinabi ni Lord. No? Ang the Gospel of John and Gospel of Matthew, Mark, and Gospel of Luke. Ito pong mga ebanghelyong ito, yung apat na ito na ebanghelista. Yung sinulat ng isa, sinulat din. Parang ano lang sila, no? Kaya lang may mga part doon na
hindi buo yung sinulat ng isa at yung sinulat ng isa mahaba. Depende siguro sa kanilang talino o pinag-aaralan. Si Lucas, may pinag-aaralan po siya, doktor siya eh. No? Si Matthew, matalino din yun kasi tax collector. Dito tayo kay Matthew. No? Si John naman, basta itong mga sumulat ng Ebanghelyo, may mga pinag-aralan ito. No? Si Pedro, si Juan, si Santiago, yun ang mga walang pinag-aralan kasi sila po mga mangingisda lang. Doon sa Galilee. Yun. Itong pinanggalingan nito, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo, tumuloy sa sariling bayan. Okay. Ang Capernaum, nakalagay po yan doon parang village sa tabi ng lawa. Yung Sea of Galilee. Mayroon din para sa atin sa Pilipinas yung arko. Yung arko na yon, nakalagay doon, nakalagay Town of Jesus. Capernaum. So, ang bayan ni Jesus ay doon na pupunta ang mga may sakit. No? Kaya pagdating ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Pero napunan niya yung paralitiko. Kasi mayroong binanggit sa Bible, yung sulat ni Matthew, walang sinabi doon kung ilang taon na paralitiko ito. Dito sa sulat ni John, sabi dito in John 5:8, sabi dito, it is passage Jesus healed a man who had been unable to walk for 38 years. Magtakin mo yun, 38 years. Lumpo ka. Jesus tell him, pick up his mat and walk. And the man is immediately healed. No? Sa healing, ang kasalanan ang pinagbubuhatan ng lahat ng sakit. No? Kaya doon sa the book of Matthew, hindi po sinabi ni Lord na magaling ka. Ang sabi ni Lord, it is easier to say your sin are forgiven. Pinatawad na ang iyong kasalanan kasi yung sakit mo ay bunga yan ng kasalanan ginawa mo. Kaya ang ginawa ni Jesus, yung ugat o yung pinanggagalingan ng sakit, yun ang inunan niya. Amen? Sa mahabang pag-aaral namin tungkol sa Biblia, mayroon pong tinatawag na sakit. Una, spiritual sickness, yan po yung galing sa kasalanan. No? Physical sickness, ito po yung inabuso mo ang iyong katawan. No? Bakit ka nagkasakit sa baga? Kasi laklak ng alak. Higop ka ng usok ng sigarilyo. Paano di masunog ang baga mo? Bakit ka naging leukemia? Kasi ayaw matulog. Nagpuyat ka. Alam niyo ba yung cellphone at computer? Ang radiation yan. Kaya nung nandun ako sa Singapore, ang pinakatrabaho na malaking sweldo sa India at saka Philippines. Kaya number 1 Philippines at India sa call center. Singaporean, naku, walang Singaporean nagko-call center. Isipin mo, 12 hours o 14 hours o 24 hours yung iba, nakaharap ka sa radiation ng computer. Pag hindi matuyo yung baga mo. Kaya tingnan po ninyo, lahat ng mga nagbabad sa call center, tumaba. Kasi pag hindi sila tumaba, dalawa lang yan eh. Pag pumayat ng pumayat, ay iba yun. Amen po ba? Ang ginagawa na lang nila, magpataba sila. Pero ito mo nagtatrabaho sa call center na kumikita ng 100,000, 70,000 sa Pilipinas, ang sabi nila,
ayaw ko na. Maghanap ako ng ibang trabaho. Di ba? Amen? Oh, yung physical sickness, minsan ang may kagagawan ay tao. Amen? Ayaw naman ng Diyos magkasakit ka eh. Okay. Mayroon pang isang sakit. Yung sakit sa bulsa. Ang tawag doon, financial sickness. Kaya pag ikaw ay mag-pre-request, hindi lang yung ibang sakit ang hingin mo. Pag ikay laging walang pera, nangungutang ka lagi, at para bagang napakalayo sa iyo ang pera. Habol ka ng habol ng pera, hindi mo maabutan. Huwag mo habulin ng pera, una mong gawin ang kalooban ng Diyos, hahabulin ka ng pera pag ginawa mo ang kalooban ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Oh, sabi ng isa, umiiyak, Brother Boy, mabuti pa ang tao may pera. Ako walang pera. Amen? Ngayon, itong may sakit, bakit inabot siya ng 38 years? Kasi higa lang siya. No? Makinig ka man nakinig ng salita ng Diyos, kahit araw-araw, lahat ng bagay sa mundong ito, ikaw ay gagaling. But, gawin mo yung part mo, gagawin din ni Lord yung part niya. Amen? Naalala yung 12 years na dinurugo na babae, naubos ang pera niya, lahat. Wala na siyang malalapitan. Last minute, napakinggan niya na si Jesus ng taga Nazareth ay nagpapagaling. Hirap na siya. Halos hindi na siya makagalaw. Iniwan na siya ng mga kaibigan niya, kamag-anak niya. Nung mabalitaan niya si Jesus nagpapagaling, the same na lugar na yan, yung Capernaum. Libo-libo mga tao ang ginawa po ng babaeng balo. Bumaba ng tahanan, gumapang. Sabi doon sa Biblia, gumapang siya, hindi na naglalakad sa sobrang sakit. Pero sinabi niya sa kanyang pananampalataya, makarating lang ako doon, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling. Bakit laylayan? Ay mahirap na nga, kuba na nga, hindi na nga makatayo eh. Ay laylayan nandoon, pag gumapang siya nandoon, laylayan ni Jesus. No? Ang pananampalataya niya, iyan tinatawag contact point of faith. Nung mahipo niyang laylayan ng damit ni Jesus kasi yun ang kanyang pananampalataya. Ano ang sinabi ni Jesus? Mayroong lumabas na kapangyarihan sa aking katawan. Na? Yan ang power of touch. Na? Ngayon, palinga-linga si Jesus. Kasi instant yung healing ng babaeng 12 years na dinurugo eh. Gumaling siya. Natakot pa nga siya. Sinabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? Palinga-linga si Jesus. Itong mga alagad, mga suplado. Alam mo ba sabi ng mga alagad kay Jesus noon? Dami-daming tao dito, maghanap ka pa kung sinong naghipo sa iyo. Oh. Kasi itong mga alagad, sa tagal na magkasama sila, araw-gabi sa tulugan, sa lakaran, ang akala nila si Kristo ay ordinaryo na lang nilang barkada. Amen? Yung Ebanghelyo, suriin nyo, sinabi ng mga alagad, Panginoon, ang dami-daming tao dito, maghahanap ka pa kung sino naghipo sa iyo. Yung babae nag-volunteer, ako po ang humipo sa iyo. Pero gumaling siya, instant healing, nakatayo na eh. Sabi ng Panginoon, halika dito. Halika. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan. At sumunod ka sa akin.
huwag ka nang bumalik sa kasalanan mo. Oh. Binanggit ba ng Panginoon na magaling ka na? Ha? Siguro kaya nagkasakit yun sa matres. Ng lalaki siguro yon. No? Alam mo, nung nandun ako sa, alam mo yung Sea of Galilee, Capernaum, pwede mo lakarin yon. Yung town o Magdala, yung pong bayan ni Maria Magdalena, naroon po yung mga magagandang mga babae. At kapag ang ibang mga taga-lugar gusto nila mag-good time, pumupunta sila doon sa lugar ni Maria Magdalena. No? May lugar doon, parang naroon ka sa Singapore, may expat doon yung tinatawag na red light. Kung gusto mo mag-good time, nandoon lahat ng mga babae. Gusto mo ng Korean, gusto mo ng Thailander, gusto mo ng Japanese, gusto mo ng Malaysian, gusto mo Pilipina. Oh, that is legal. No? Pero kinuwento ko yun, hindi ako nakapunta doon kahit isa. 3 years ako sa Singapore, nag-opisina doon. Pero naroon yung kwan doon. Dito sa kwan, yung Wan Chai na yan, sikat na sikat yan dito. Sa mga foreigner, mga Pilipino. Pag nagkuhan mo sa search, saan itong kumikutitap na mga ilaw? Wan Chai. Oh. Amen? Anong ugat ng kasalanan na yon? Itong lalaking ito, sinabihan siya ng Panginoon na tumindig ka. Ang unang sinabi ni Lord, okay, pinatawad ng kasalanan mo. Ngayon, umalis ka na sa kasalanan na yan, tumindig ka. Then walk, lumayo ka na sa kasalanan na yan. Kaya, umawit yung lalaki ng walk of faith in your heart. Na? Nakita niyo yung gusto kong ipaliwanag sa inyo? Alam mo, kung hindi ako nakapunta sa Israel, hindi ko ma-explain masyado yung mga kababalaghan doon. No? Amen? Ngayon, what is the biblical meaning of get up? May meaning yan. Biblical meaning of get up. Jesus did not want him to remain powerless and dependent, laying on his mat in disappointment, or to remain in sense of defeat, living in sorrowful life and burdening others. Tingnan nyo. Ayaw ni Lord na manatili ka. Powerless. Alam mo ba, yung powerless, wala kang power. No? Gusto ni Lord na tayo ay magiging malakas. O bakit itong ito hindi siya nakatayo? Wala namang nagsabi sa kanya na get up. Amen? So, healing. Lahat ng healing sa Bible, hindi nagpapagaling si Lord without the cooperation na may sakit. You can operate if you want to be healed. Ganon din yan. Kung gusto mong gumaling, sabi sa akin ng isa, anong gamot sa ubo? Ay di huwag kang umubo. Amen? Eh di bumili ka ng gamot sa ubo. O bumili ka ng gamot sa ubo, hindi mo naman ininom. Gagaling ka kaya? Lahat ang tao, kaya sinasabi ni Lord, faith without action is dead.
Yung babaeng 12 years na dinurugo, kung hindi po siya bumaba at makipagsiksikan sa mga tao, hindi po siya gagaling. So naroon yung tinatawag cooperation. Yung mamang ito, may nagdala sa kanya. Ang sabi, nandyan si Jesus na taga Nazaret, magpapagaling yan. Sinabi ni Lord, no? Jesus did not want to him remain powerless. Ayaw ni Lord na manatili ka sa miserableng buhay. Ayaw ni Lord na malungkot ka. Ayaw ni Lord na lagi kang may sakit, may aray sa katawan. Sabi ni Lord, gusto kong gumaling ka. Amen? Sabi ni Lord, gusto ko maraming laman ang wallet mo. Gusto ko magnegosyo ka para maging milyonaryo ka. Amen po ba? Mayroong nga doong mayroong general manager ng isang corporation sa Makati. Alam mo naman Makati, no? Lahat na nakakikotse, naka-necktie, no? Sabi niya, inggit na inggit ako, Brother Bay, doon sa ahente. No? Alam mo, wag niyong hamak-hamakin. Kahit ikaw ay VIP, kahit ikaw ay sobrang yaman, manager ka man ng kumpanya, kung ang sweldo mo 200,000, hanggang 200,000 lang yan, walang dagdag yan, buwan-buwan. Amen? May isang ahente, na pinagtatawanan ng iba. Wala yan, ang mga ahente niyan. Kaya wag natin maliitin yung mga agent. Yan yung mga no limit income. Nakita niyo yung doon, yung racetrack ng kabayo? Saan ba yun? Sa Manila? Binili ngayon ni Ayala. Siyang ahente. Sus, Ginoo ko, nakakomisyon siya 50 million. Isang deal lang yun. Ako Brother, by pre-over mo yung nabili kong bahay, 26 million. Isang taas lang. Sige, tsak. Kaya yung negosyo, doon ka yayaman, hindi ka yayaman sa trabaho. Amen? Magtatrabaho ka para ikaw ay mag-ipon ng puhunan. Amen? Kaya ako makabinta noon sa SM ng 145 million. Magkano ang komisyon naming dalawa doon? Kaya alam ko yung Century Property, Century Company sa Makati. Kay Trump yun. Kaya yung doon, Trump Tower, binibinta namin yun. No? Ngayon, doon naman sa mga may sakit, no? Huwag mo alagaan yung sakit mo. Yung iba may sakit, ang bukol ko. Ang lit-lit pa dati ng bukol niya. Sabi ng bukol, mahal na mahal mo ako, lalaki ako. Yung maliit na bukol, kahihipo niya, nagiging cancer of the breast na. Malaki yan. No? Amen? Huwag mo alagaan yung sakit. Ang tuhod ko, ang rayuma ko. Sabi ng rayuma, wow, mahal na mahal mo ako, magsasama tayo habang buhay. Amen? Samantalang sa in the name of Jesus, kayo rayuma, lumayas ka diyan. Amen po ba? Huwag niyong alagaan yung sakit. Ang sakit, ilapit niyo sa Diyos at gagaling ka. Sabi nga doon, pagtanggap mo ng komunyon, Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo, gagaling na ako.
there is healing in the Eucharist. Bakit di ka gumaling? Kasi hindi ka naniniwala. Oh, sinabi ni Lord, sige, get up, tumayo ka. Aba, nagulat yung mga tao. Tumayo yung paralitiko. Nung tumayo na siya, naglakad, is a great things to trust the Lord. Is a great things to trust the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Oh, yon. Kaya, patapos na pinatawad siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng kapangyarihan, dumaloy sa kanya ang kapangyarihan, the power of God, the power of God. Kaya pag ako mag-pray-over, pag ako mag-pray-over, ginagamit yung word of God. Panginoon, wala pa akong kapangyarihan magpagaling ito, pero ikaw mayroon. Alam mo ba, lahat kayo mayroon power, hindi mo lang ginagamit. Pag-uwi nyo, basahin yung Marcos 16:17. Ang may pananalig at may pananampalataya, magsitaglay ng kapangyarihan ang inyong mga kamay. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng demonyo at gagaling ang lahat na mapatungan ng inyong mga kamay. Naroon yung pre-over. Gagaling lahat na mapatungan ng inyong mga kamay. Lahat na mapatungan ng iyong kamay na hanap buhay, lalago. Lahat na mapatungan na yung wallet na wala ay kwarta, puro resibo. Daming pera lagi yan. Amen? Amen po ba? Kaya ako, dalawang wallet. Isa. Sa kabila, isa. Kaya sigurado pag ako magyaya ako ng kape, ako ang magbabayad. Okay. Ang sarap niyan, no? Okay. Ano sinabi ni Lord? Ayaw ko to remain powerless and dependent. Saan nakadepend yung one? Doon sa kanyang higaan. Pwede naman siyang limusan bubuhatin lang siya doon sa simbahan. Kasi nung unang panahon, kahit sa Israel, yung pong hari may balabal. Pag tinanggal mo yung balabal mo, automatic hindi ka na king. Si David gano'n, yung tinanggal yung balabal niya, mag-worship ka siya kay Jesus, kay Yahweh. Pag ikay pulubi, kahit nakahiga ka, pag may balabal ka ng pulubi, lilimusan ka ng mga tao. Pero pag wala kang balabal na pulubi, missing kong duling, walang magbibigay sa iyo. Kaya si St. Francis of Assisi, yung magandang damit niya, pinalit niya doon sa namamalimos. Palit tayong damit. Mamamalimos ako. Lahat doon mayroong simbolo. Ang simbolo naman ng mga prostitute doon, may ang kanila pong mga alahas nandito sa, dito, sa paa. Ibig sabihin yan, do you want me? Oo, may simbolo. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng babae. Doon sa mga Hudyo, sa Israel, pag mayroong ganyan, ay kwan yun. What is your price? No? Kaya huwag kayong maglagay-lagay ng mga dito. Ang dami niyan. Brother Bay, uso, batukan kita dyan. Di mo ba alam na kuha ng mga prostitute yan? Amen. Ang bot sa inyo. Alam mo, dapat yan ituturo yan lahat. Jesus wanted him to get up and live a powerful life. Live a powerful life. Kung ang kinalagyan mo na sadlak ka sa kahirapan, umalis ka dyan. Gusto ni Lord yung powerful life. Islagay nyo sa isip nyo, ngayon katulong ako. Pag uwi ko sa Pilipinas, 5 katulong ang i-hire ko. Wow! May taga-timpla ka ng kape, may taga-laba, may pero kayang-kaya ni Sister Cindy yan.
Palapakan natin ang Panginoon. No? Okay? Ito pa. Jesus wanted him to please God and be a blessing to others. So Jesus commanded him, get up. Siya may Panginoon, get up, sabi niya. Gusto ni Lord na magiging blessing ka sa iyong kapwa. Blessing upon blessing. Amen? Number 2, how many times did Jesus tell someone to get up? So, in the longest section of teaching in the Gospel of Mark, 13 times. Yung word na get up, 13 times, Jesus which he repeats 6 times, and so wake up. Dalawa yun yung isa, get up, yung isa, wake up. Okay. Ngayon, may meaning yan. What is the difference between waking up and getting up? Anong difference sa dalawang yan? The difference between wake up and get up uses the practice question, audio reading including a person who hears their alarm in the morning and stop sleeping, ang ibig sabihin wake up. Ako mayroon akong alarm, yung isang cellphone ko. Pag linggo, kailangan alas 7, gising na, kasi alas 8, kailangan bihis ka na, bababa ka na, alas 8:30, aalis na yung van papuntang Saikong. Kung doon, pag narinig mo na yung alarm, ang ibig sabihin, stop sleeping, huwag ka nang bumalik sa higaan. Wake up. Yan ang kakaibahan. At ito naman, the same person, get up, they decide to leave their bed lit. Sabi sabihin, pag sinabing, yung isa, get up, ang ibig sabihin yung isa, ang isa ano yon? Ang get up ay, ibig sabihin yan, nakadesisyon ka na huwag ka nang bumalik sa higaan. Amen po ba? Kaya naroon pa rin yung decision making. Life is what you make it, the choice is yours. Yung mga tao naghirap, pinili nila yun na maghirap. Ang taong yumaman, yung mga nagsikap, nangarap, at naabot nila ang kanilang goal, pangarap. Ang pangarap ay libre, walang bayad. Pero bakit ayaw mong mangarap? Alam mo ba, nabasa ko yung libro ni Henry C. Si Henry C., ang president ng SM ay inaanak ko sa kasal. Kaya may access ako dyan. Kaya nakabinta ako sa SM ng property. No? Binigyan ako ito yung 50 years anniversary ng SM. Doon mo makita, si Henry C. ay isang mahirap na tao lang. No? Nung nag-shine siya sa harap ng Mercury Drugs, kinaladkad siya ng mga gwardiya ng Mercury Drugs. At ang sabi niya, pag ako yumaman, walang Mercury Drug na makapasok sa SM. Si Henry C., pinatatawag lang ni President Marcos para i-shine lahat ng sapatos ni Imelda Marcos. No? Alam mo sinabi ni Henry C., nabang siya nagsashine, darating ang panahon. Yung kanya, sinabi niya doon sa libro, sa darating ang panahon, mayroon akong vision na ako, si Henry C., ang magkakaroon na pinakamalaking mall sa buong Southeast Asia. Sipin mo yon, 1980s, nangarap na yung tao,
yung Mall of Asia, hindi pa itinatayo, nakita na ni Henry C. sa vision niya. Ang Mall of Asia. The biggest mall in Southeast Asia. Ha? Oh, nung mangarap si Henry C. noon, mayaman ba siya? Hindi. Amen? Brother, tiguang na ako. Oy, para sa mga apo mo. Wala naman problema kay tiguang. Wala man nakalagay sa Biblia kung tiguang ka na, hindi ka na mangarap. Ang pangarap, libre. Amen? O, sabi mo sa katabi mo, mangarap ka. Amen? Kaya ako, lahat ng pangarap ko, naabot ko na. Ang pangarap ko na hindi ko pa naabot. O aking Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa kabanalan mo. Okay, ito na ang ating aralin. How to walk with God daily. Pag sinabing daily, araw-araw, hindi natatapos lang sa Biyernes. 5 ways to enrich your daily walk with the Lord. Number 1, start. Parang nasakya ka. Start mo muna. Pag nag-start ka sa kotse, huwag mo nang patakbuhin. Painitin mo muna yung makina. Kasi masisira yung makina eh. Ang pangarap, nag-umpisa yan sa start. Amen? Okay. Start and end every day with God in prayer. Sa umpisa, araw-araw, kailangan sa umpisa magdasal ka. Pagdating sa gabi, bago ka matulog, mag-pray ka rin. Lahat ng bagay, prayer can move mountain. Lahat ng bagay, prayer ang communication natin sa Diyos. Nakipag-usap ka ng personal sa Panginoon pag nagdadasal ka. Amen po ba? Amen? Number 2, know what is in essence and important. Dapat alamin mo, ano ba yung mga pinaka-importante talaga na gusto mo o anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Important, okay. Pag kayo may sakit, anong hilingin mo? Pera o gumaling? O yun, importante kang gumaling. Kaya tinanong ng Panginoon si Bartimeos, what you want? Anong gusto mong ibig kung gawin sa iyo? Sabi ni Bartimeos, ibig ko pong gumaling. Sabi ni Bartimeos, ni Jesus, magaling ka na. Pag ikaw may utang, anong importante sa iyo? Dapat bayaran mo yung utang mo. At huwag ka nang mangutang. Amen? Amen po ba? Kung problema mo yung asawa mo, isauli mo sa nanay. Dapat yung importante na yun, alam mo. Amen? Ikaw na nakakaalam kung ano yung pinaka-importante sa buhay mo. Number 3, place spiritual boundaries in your life. Place, lugar, spiritual boundaries in your life. May kuwan kasi may boundaries kasi yan. Lahat ng bagay may boundary. Alam mo ba kung bakit nagigera ang India sa China? Ang pinag-aagawan lang na Himalayan. Boundary. Kasi nandoon yung Himalayan salt. Totoo yun. Maliliit na bagay lang. No? Yun namang, yung ating Pilipinas, kung walang langis yan, hindi naman tayo pag-interesan ng ibang bansa dyan. Di ba? Kaya lang, pag lahat ng bagay boundary, sa spiritual may boundary rin.
May boundary din ang kasiyahan. Pag may birthday, huwag ka namang nakasimangot. Makisaya ka naman doon sa nagbi-birthday. Kaya sumayaw ako sa birthday ni Shirley kahapon. Aba, viral ngayon. Ang dami nang nanood. Global. Saan ka makakita? Dalagang 50 years old. Kita mo, parang batang-bata pa si Shirley. Kaya, sa 28, imbitado kayo ni Sister Cindy sa birthday niya sa Saicom. Makisaya kayo doon. Pag wala kayong ginawa, Okay. Mayroon din boundary ng wag yung, kasi yung iba, puro lang banal na banal, kaya wala siyang kaibigan, kasi wala makipagkaibigan, kasi sobrang banal. Dapat may boundary din yan, no? Amen po ba? Sabi ng Panginoon, pag may namatay, makitangis ka rin. Pag mayroong nagkisaya, makisaya ka rin. Di ba? Okay, number 4, read and meditate of the scripture. Yan ang pinaka-kuha natin. Magbasa ka lagi ng Biblia. At muni-munihin mo. Sabi ni Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, meditate day and night upang matupad niyo lahat na nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa kayo at magtatagumpay sa inyong buhay. Yon. And number 5, last, remember, you are an ambassador for Christ. Ang word ambassador, ikaw ang representative ni Lord sa lupa. Ano bang ginagawa ng ambassador dito sa Pilipinas, sa Hong Kong? Sila nag-represent sa bansa natin. Lahat ng bansa sa buong mundo may mga ambassador. Tayo ang mga ambassador of Christ. Tayong mga Kristiyano ang nagre-represent kay Kristo na si Kristo ang sandigan di magigiba. Palapakan natin ang Panginoon, magsitayo tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, Sister, ikaw pala, you are an ambassador for Christ. You are an ambassador of Christ. Huwag mong ikahihiya ang Huwag mong Panginoon. ikahihiya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Taas ang kamay. Pasalamatan natin si Lord sa mga salita natin na papakinggan.
manalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang mga kapatid ko na Friday group. Patuloy mo silang samahan sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Ilayo sa anumang sakit, anumang karamdaman. Pagpalain ang kanilang employer na maging mabait, magiging mapagbigay ang kanilang mga employer. Pagpalain mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas na ilayo sa anumang sakit, problema sa Pilipinas. Lord, pagpalain mo po ang sigalot ng Middle East, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay na ikabubuti sa iyong bayan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang mga nalalapit na sinasabi ng iba ng the big one, ikaw po ang number one sa aming mga Pilipino. Ingatan mo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang aming mga namumuno sa aming bayan na sana unahin nilang kapakanan ng mamamayan bago ang lahat ng bagay. Sa iyo namin pinakatiwala ang buong maghapong ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen! God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ang pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pakupkop ng kataas-taasan at mananatili sa kanyang iyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib sa umang nabitaw. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagka siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panunood iyong mamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalang. Kahit ang tapakan mo ay mga leong ahas na mabagsik, di ka maano sa priyente leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kinalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan.
Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all po. God Ng bless Ama, you. ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow bless sa everyone. Saigon Sacred Heart Church.